Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman at panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Alam nyo, alam naman natin dito sa Donmar TV, sa channel na ito, at ang mga audience ko dito, lagi nating binabanggit po ang mga kabalastugan po ng ginagawa ng Administrasyong Marcos. Kung makikita nyo sa thumbnail natin, si Marcos makukulong na. Alam nyo, sa totoo lang, hindi pa ito ngayon. Kasi po, pansin na pansin ng buong sambayan ng Pilipino, marami tayong mga tanong patungkol po doon sa PhilHealth, patungkol po doon sa GAA, yung mga blank items. Ang dami pong reklamo ng taong bayan. At ito pang pinaaresto nila si Tatay Digong sa ICC. Malaking question rin yun kasi po illegal po yung pagkakaaresto. At yan po ay napatunayan ng sarili niyang ate na si Senator Amy Marcos. Di ba? Kaya ano ba ang endgame nito? Ako sa totoo lang, ako po ay naaawa dito kay Bongbong Marcos. Kasi sa ngayon, no, maraming mga nagsasabi na hindi po pwedeng kasuhan itong presidente kasi meron siyang immunity bilang presidente. Ang tanong ko dito, what if matapos na ang termino ni Bongbong Marcos? Matapos na niya ang 6 years, no? At iba na ang presidente. Who knows kung ang magiging presidente sa 2028 ay si VP Sara. Kaya po ako'y naawa dito kay Bongbong Marcos kasi po alam ko sa analysis ko, marami pong kaso itong si Bongbong Marcos. Marami po siyang ginawa na hindi naaayon sa batas natin, hindi naaayon sa ating konstitusyon. Kaya, sa totoo lang, kapag hindi na presidente si Bongbong Marcos, talagang maglinya yan, yung mga kaso niya. Maraming kakaso sa kanya. At yan ay papatunayan natin ngayon sa ating vlog na gagawin ngayon. Kasi po, yung una nating pag-uusapan ay ito po yung analysis po ni Attorney Panelo patungkol po dito sa ICC. Ito yung una nating pag-uusapan ha. Kasi po, sabi po ni Attorney Panelo na kung alam ng ICC na illegal yung pagka-aresto kay Tatay Digong, tapos ipinagpatuloy pa rin nila ang kasong ito, may magproblema tayo dyan. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. At heto pa, ipapakita rin natin itong balita na ito na napatunayan po ng hearing nitong si Senator Amy Marcos. Actually, sa totoo lang, ang galing ni Senator Amy Marcos dito sa hearing na ito ha. Di ba maraming nagagalit kay Senator Amy na siya po ay namamangka sa dalawang ilog, tapos sabi ng iba hindi yan mapagkakatiwalaan natin dahil Marcos pa rin yan, no? Pero dito sa ating channel, kung sa tingin naman natin ay tama ng ginawa yung tao, dapat naman natin i-appreciate siya. Okay? Kasi po, hindi tayo kagaya ng iba dyan, yung mga dilawan dyan, na sarado ng isip. Ako sa totoo lang, na-appreciate ko talaga yung ginawa ni Senator Amy dito. Kasi po, natutuklasan niya na itong administrasyon ito, at itong mga authorities ngayon sa administrasyong ito, no, booking sila na merong cover-up na nangyari dahil sa mga irregularities dito sa pagkahuli, pagka-aresto ni former President Duterte at nilagay nila doon sa ICC. Mamaya, ipapakita ko yan, pag-usapan natin yan, okay? At ito pa, merong ibang mga dilawang mga vloggers dyan na kahit alam nila na sobrang dami na pong mga tao ang mga nagagalit dito sa administrasyong ito,
na nakikita nila na sobrang dami po ang mga supporters ng mga Duterte, in denial pa rin sila. Mamaya ipapakita ko sa inyo ha, sino itong vlogger na ito na denial to the max ito. Ha? At sabi pa niya, ang mga loyalista raw, ha, ibuboto raw itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. O hala, kayong mga loyalista dyan at mga dilawan, natural, pareha yung mga isip nyo, hala, magkuntsabahan na kayo. Wala kaming pakialam. Kasi kayo yung mga walang mga bayag, walang mga prinsipyo. Mamaya, pag-usapan natin yan, ha? Kung sino yung vlogger na yan. At heto pa, kung itong vlogger na ito ay denial siya na marami ang supporters ni Duterte, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Ha? Ang survey mismo, kung ano na ang nangyari sa survey. Dahil iyak na ang mga loyalista dito. Maiiyak kayo dito sa ipapakita ko sa iyo dahil yung amo nyong bangag, wala na. Lugmok na sa survey. Mamaya ha, ipapakita natin yan. At si Presidente Bongbong Marcos, makukulong ba? Makukulong na ba si Bongbong Marcos? Yan, pag-usapan natin ito ha, kasi po marami po siyang dapat questionin at dapat mananagot siya dito patungkol po dito sa issue ng PhilHealth at sa GAA issue. Okay, ipapakita ko ito at kayo na po mismo ang humusga. Makukulong ba si Bongbong Marcos dito kung siya ay hindi na presidente? Yan, alamin natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share para magising-gising ang mga bangag. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Para sa ganun, ma-notify yung mga cellphone ninyo kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kaya nag-live ang channel natin. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na. Okay, unahin muna natin itong si Attorney Panelo. Okay? Di ba kahapon binalita ito ng mga media? Ito yung nakalagay sa balita ha. International Criminal Court spokesperson Dr. Fadi El Abdalia said the surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC was a decision made by the Philippine authorities. Ang tanong, sino ang nag-utos dito sa Philippine authorities? Sabi pa nga ni Bato de la Rosa na sino bang mag-utos dyan? Sino bang head dyan kay Gibo? Di ba? Di syempre, si Bongbong Marcos talaga ang nag-utos dito sa ayon kay Bato de la Rosa, which is I agree. Sang-ayon ako doon sa sinabi ni Bato. And any question regarding its legality must be submitted to the judges. So, ewan ko na lang kung ano ang magiging desisyon ng mga judges dito sa ICC. Kasi it's very obvious na illegal talaga yon. Hindi talaga nag-follow sa Rome Statute na dapat sana idaan dito sa custodial state, which is ang korte natin sa Pilipinas, pero hindi nagdaan. Talagang si Torre nagmamatigas, dinala doon sa ICC kaagad. So ito yung sinabi ni Attorney Panelo. Okay? If the ICC rules that Presidente Roa Rodrigo Duterte's arrest was legal, kung sabihin ng ICC na legal yung pagkaka-aresto, despite the Philippine government's flagrant violation of its fundamental rights under the Rome Statute, international customary law, and Philippine law, this would reinforce the perception of many
that the ICC is nothing but a glorified kangaroo court. Kasi po, sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos, napatunayan po na there are some irregularities, hindi tama yung pagka-aresto, at sobrang mali ang ginawa. Nagdesisyon ang bansang Pilipinas, mismo na ang Senado, na maraming mali sa ginawa. At hindi po legal ang pagka-aresto kay Duterte. Kumbaga, illegal yung pagka-aresto kay Duterte. Nagdesisyon ang Pilipinas. Tapos, kung ipapatuloy pa ito ng ICC, kahit alam nila na illegal yun, ang sabi po ni Panelo, kangaroo court na itong ICC. Tinawag pa nga niyang glorified kangaroo court. So, hindi po tayo nagkakamali. Ha? Ito analysis ito ni Panelo. Posible itong mangyari o posible itong hindi mangyari. Kasi kapal na siguro ng mukha ng ICC kapag ipagpatuloy nila ito. Kasi kung ipagpatuloy nila ito, diyan na talaga natin masasabi na kasabwat ang ICC. O kung hindi man kasabwat, kapal na talaga ng mukha nila. Di ba? Ito, hindi pa naman ito nangyari, pero ito ay analysis lang naman natin. Na, ano pala, may kinakampihan pala talaga itong ICC. Kaya pala itong sina Trillanes, ito silang Conte, sila yung may gana na sa ICC talaga dalhin itong mga reklamo nila. Kasi kakampihan sila di ba? Kahit illegal na nga yung pagka-aresto, di ba? So, sabi nga ni Attorney Panelo, this would reinforce the perception of that the ICC is nothing but the glorified kangaroo court. Di ba? So, I hope ICC na malinawagan po ang inyong mga isip dyan. Na hindi po kayo bias. Kasi po, sa totoo lang, illegal na nga yung pagka-aresto Marami. Alam ninyo you are aware na buong mundo po, buong mundo, nagsilabasan po ang mga Pilipino para iparating sa inyo at kay former President Duterte na maganda yung pamamalakad niya nung panahon ay siya ay presidente. At alam ninyo na yung mga bintang laban kay Duterte ay alam ninyo po na pamumulitika lang yun lahat. At sana naman hindi kayo one-sided mga taga-ICC. Gitna lang kayo. Okay? Kasi po, walang ibang sisisihin dito sa investigasyon ng Senado na illegal yung pagka-aresto kay Duterte. Walang ibang sisisihin dito kung hindi si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas. Ngayon, hindi man pwedeng kasuhan yan si Bongbong Marcos dahil presidente pa siya. Kaya ang sabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, good luck kapag hindi ka na presidente. Maraming kaso po ang naghihintay sa iyo, sa totoo lang. Okay. Ngayon, ipapakita natin itong balita na ito may kinaugnayan pa rin ito dito sa pagka-aresto po ni former President Duterte. Na itong administrasyong Marcos at itong authorities ng Pilipinas, kino-cover up nila yung mga irregularities po sa pagka-aresto ni Tatay Digong. Ito ipapakita ko sa inyo. Play! Wait muna, muna natin ito. Yan, tanggalin muna natin. Pasok! Tila may cover-up ng mga irregularities na ginawa ng mga otoridad. Again baka sabihin na naman ng mga TRICOM dyan na fake news tayo. Okay? Media na ang nagsabi niya na
saan nakalap nila itong impormasyon na ito na merong cover-up na natuklasan ang Senado sa pagka-aresto po kay Tatay Digong. Daad ng Pilipinas sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tinuring ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos sa ikalawang pagdinig ng Senado kahapon. Nagpakita rin ito ng mga dokumento na nagpapahiwatig na tila may kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at International Criminal Court. So, very obvious na itong gobyerno na to, itong pamahalaan natin, nag-cooperate po sa ICC. Unang-una, lagi nilang sinasabi na ang ICC po ay wala na pong jurisdiction dito sa Pilipinas. Pero bakit nakipag-cooperate kayo? At may ebidensya si Manang Amy mo, Bongbong Marcos. Good luck talaga sa iyo, Bongbong Marcos. Sa pag-aresto sa dating Pangulo. Base sa hawak na papeles ng senador, may mga tauhan ng ICC na pumasok sa Pilipinas noong 2024. Hindi lang yan, sabi-sabi o hearsay. Ang galing nga, sobrang magaling itong si Senator Amy Marcos kasi may nakalap talaga siyang mga ebidensya na mga tauhan ng mga ICC na pumupunta dito sa Pilipinas. May pangalan kung saan, kailan sila pumasok sa bansa. May record sa Bureau of Immigration. Tapos, nalaman pa kung saan sila nakatira, kung saang hotel ito. Tapos, binabantayan pa ng mga authorities natin, yung mga kapulisan natin. Binabantayan pa sila. So meaning to say, tinutulungan ng bansa na ito, itong administrasyong Marcos, itong pagpasok dito sa ICC. Diba? Ganyan po binudol na naman ang taong bayan nila. Diba? Kawawa tayo. Gaya ng mga investigator, interpreter at abogado. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills. Yang mga binabanggit po ni Senator Amy Marcos, ebidensya yan mga ebidensya yan na nagpapatunay na ang ICC ay nandito at tinulungan ng administrasyon. QC. Muli rin itong binatikos ang hindi pagdalo ng mga miyembro ng gabinete at ibang opisyal. Diba? So, wala na silang lusot dito. Kaya pala, kung mapapansin nyo, iniiwasan nila itong hearing na ito. Bakit ba iniiwasan? Sa second hearing, hindi na pumunta si Torre, si Marbil, si John Vic, si Boying. Hindi na sila pumunta dyan ang mga Rebulya. Kasi alam nila na gigisahin sila ni Senator Amy Marcos sa mga ebidensya. Matutuklasan ng taong bayan na merong kabalastugan silang ginagawa. Bakit kayo ganyan? Kasi po, anong sasabihin ng taong bayan ngayon dito? Tama kayo? Kung tama kayo, pumunta kayo dyan sa hearing. Idepensa nyo yung sarili nyo. Kung hindi kayo nagsisinungaling, idepensa nyo yung sarili nyo. Bakit hindi kayo pinapupunta? Bakit? Inutusan ba kayo ng presidente ng Pilipinas? Huwag kayong pumunta dyan kasi bukig na tayo. May ebidensya na yung ate ko. Ganun ba? Kasi hindi po maganda yan yung ginagawa ninyo. Ano yan pambubudol yan sa taong bayan. Dahil lang sa politika, gagamitin nyo
ang power ninyo na kayo po ang nakaupo. Dahil kontra nyo sa politika si Tatay Digong, gaganyanin nyo. Gagamitin nyo ang power ng gobyernong ito. So, di ba? Anong tawag mo dun? Nakakahiya kayo eh. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Nagtatago sa dilim si Torre, hindi ka pa naman makita sa dilim. Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Buti, Senator Amy Marcos, at seryoso ka dyan sa hearing na yan, sa investigasyon na yan. Ha? May supina na siya. Nakalinya yung supina sa mga hindi dumalo. Good luck sa inyo. So, yan po good job, Senator Amy Marcos. Good job sa'yo. Good job. Okay, punta tayo dito sa isang vlogger na denial to the max. Alam niyo ba kung sino ito? Si Hidarian. Alam mo, Hidarian, bakit hindi mo aaminin na sobrang dami talaga ang DDS? Alam kong nasasaktan ka noong birthday ni Tatay Digong na nakita mo kaliwat kanan nagrarally. Tingnan nyo ha. At sinabi pa niya, ang mga loyalista raw, marami raw yung mga loyalista. Tapos iboboto na raw itong si Bam Aquino at si Kiko. Ano talaga, yung utak mo talaga, Hidarian, utak ka talaga ng dilaw, sa totoo lang. Ito susuplakin ko yung argumento niya Susuplakin. Ito, di ko nga maiintindihan bakit hanggang ngayon naniniwala pa rin ang mainstream media. Bakit ito ini-interview ninyo? Kung kami lang dalawa magdebate nito, talo ito sa akin sabihin nyo nang mayabang ako. Magdebate kami dito kay Hidarian. Pakonyo-konyo pa itong taong ito Pero tingnan natin. Susuplakin natin ang kanyang mga sinasabi. Hidarian, pasok. Sa isang banda, honestly, hindi ako nalakihan masyado sa mga rallies pro Duterte rallies. Okay. Hindi raw siya nalakihan sa pro Duterte rallies. Hindi ka nalakihan o natataranta ka na? Or insecure ka lang? Kasi wag mo nawang kasi in denial ka Nasasaktan ka lang, Hidarian, sa totoo lang. Lamang ka lang, sa totoo lang, ikaw, lamang ka lang ng 1 ligo sa akin. Gwapo ka. Pero sa utak, pangit yung utak mo. Sa totoo lang. Pangit ka mag-analyze. Kung isampal ko sa iyo sa inyong mukha yung mga kaliwat ka ng sobrang daming rally na yan. Tapos sasabihin mo, hindi naman ako convinced, bla bla bla. Ano ba? Kaya nga, ikaw, Hidarian, walang nanonood sa inyo kasi puro ka fake news. Kung hindi man fake news, sobrang sablay po yung mga analysis mo. Lamang ka lang ng 1 ligo sa akin Hindi siya all over the country. Hindi na siya all over the country. Isampal ko sa iyo yung mga Gusto mo? Kahit ka doon sa mga liblib na lugar ng Singapore, nandun, nagrarally. It really shows, sa mukha mo pa lang, insecure ka sa mga DDS. Even the one in Davao. Nagkalat na naman siya ng fake news dito. Alam mo ba, Hidarian, magkapariha kayo ng utak ni Ate Claire mo. Pareho talaga. Ganyan talaga ang utak ng dilawan. Utak dilawan talaga. Yung mga pinagsasabi ninyo ni Ate Claire, pattern talaga yung mga pinagsasabi ninyo. It looks like what? 60, 100? It looks like what? Wala na. Kasi nakikita ko sa mukha mo, worried ka, Hidarian. Sa totoo lang mag-real talk ako sa iyo
the way ko binasa yung mukha mo, no, tingnan nyo, worried ka kasi na-realize mo, sobra palang dami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Oh, worried ka. Worried ka. Sa totoo lang, nasaktan ka. Kaya mo yan sinabi. Pero kahit sabihin mo pa ng sabihin yan, Hidarian, wala nang maniniwala sa inyo. Ang mga dilawan po, matagal na pong isinusuka ng taong bayan. Ngayon naman, may iba na namang suka. Itong si bangag niyong presidente. Isinusuka na rin yan. Kaya mga dilawan at loyalista, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Nakahanda na po yung mga inidoro. Mainiduro na naman kayo this coming elections. Itong video na ito, babalikan ko ito. Tingnan nyo. 1,000, to be honest, I've seen much bigger. Yung pink rallies ito, way, way bigger. Inihambing niya yung rally ng pink, yung doon sa daan, yung napansin ni Taylor Swift. Yung rally ng mga pinklawan dati, 2022. Tapos yung ngayon sa Davao. Ikino-compare niya. Sobra namang maliit noon. O sige, let us say, marami kayong mas marami yung kakamping mo doon sa 2022. Ang tanong ko sa iyo, Hidarian, bakit hindi nanalo si Lenny? Bakit natalo? Bakit natalo, Hidarian? Bakit siya natalo? Yung dito sa Davao, sobrang dami yun. Hindi mo pwedeng i-compare yun sa kakamping ninyo kasi maliit lang yun. Maliit lang yun. Diba? So, let us say, sige, marami kayo. Marami yun, yung kakamping nyo, marami. Pero bakit natalo? Talo. Even the ones in Europe and all, I mean, we have how many? 500,000, 1 million FWs? 2,000 is what? It's not even 0.001. What if mananalo si BP Sara sa 2028? O pustahan tayo. Hidarian, kung makita mo itong video na ito, pustahan tayo. Basta hindi lang ma-impeach si BP Sara, ipoposta ko, buhay ko. Mananalo si BP Sara sa 2028. Pustahan tayo. Sige. Magkano? Hidarian, makinig ka. Hinahamon kita. Pustahan tayo. Anong ipupusta natin? Sige. Sabihin mo lang. 2028, mananalo si BP Sara. Sino yung pambato mo? Yung tambalos-los mo? Hindi ka mananalo. Puro ka lang puro ka bula ng bibig mo. Alam mo, Hidarian, sa totoo lang, from time to time, hugasan mo rin yung bibig mo kasi bula ng bula Kung sa Tide pa, maraming bula yung bibig mo. Ito disclaimer lang. Hindi naman tayo galit kay Hidarian Hindi tayo galit sa kanya. Galit lang tayo sa kanyang logic Sobra kasing matalino Sa katalinuhan niya, naging bobo siya. Mahirap na nga tayong magtagalog dito Percent. So, at the same time, tama ka. Ang question kasi dito, relative Kahit anong sabihin mo na maliit yung mga rallies pro Duterte relatively, di ba? Maliit raw yung pro rallies. Hindi. In denial ka lang. In denial ka lang. Kung majority silent lang, or hindi nagsasalita, tapos medyo hapyaw yung positioning ng government, di ba? And then itong third, I wanna ito. ask this, bro. Kasi feeling ko, kung titignan mo, parang lumalakas yung, at least online, yung BBM supporters will parang vote for Bam, Kiko, and Heidi. Ay, nakakatawa. Yung loyalista raw, boboto raw kay Bam Aquino at Kiko. Dito, pustahan tayo. Matatalo si Bam Aquino at si Kiko. Sige, Hidarian, Kasi, alam ko ang style mo Bula ka lang ng bula sinusuplak ka na nga ni Sasrogando kasi ang maraming mga sinasabi mo na hindi nagkakatotoo. Tanga.
Hindi ko nga maintindihan kung siya ba'y bobo o tanga lang talaga. Ha? Di ba parang nagiging ganun eh. Parang solid north for team. Yung mga ganun. So, nagiging... Yung mga ganon, alam mo, alisin mo na yan sa katang isip mo, Hidarian. Tanggapin mo na lang na bobo ka. Tanggapin mo na lang na tanga ka. Totoo lang. Alam mo, Hidarian, alam mo yung katotohanan, pero bulag ka lang talaga. Open na yung mga pro-Marcos people to say, let's form at least a temporary coalition now. At least for now in these elections. Diba? Ang mga dilawan ngayon, masaya na sila sa BBM. Kasi po, nakipagkampi na sila. Kasi, hindi naman sila mananalo na talaga. Isinusuka na sila. Tapos, ang mali-mali pa nila, nakipagpanig pa sila sa isinusuka na rin. Ay, nako. Lalong-lalo na. Kaya kayong mga dilawan, hindi kayo manalo-nalo eh. Kasi yung utak ninyo, sobrang maliit yung mga utak ninyo na nagpipretend pa kayong mga bright. Jesus, marisip Ginoo. Bright kayo, mga bright. Pero wala kayong logic. Yung mga argumento nyo nga eh, sobrang sablay eh. Tapos ito mga dilawan na ito, mga mayayaman pa ito, naka-eskwela pa ito sa mga magagaling na mga eskwelahan, pero yung utak, talangka lang. Yeah, exactly. Ay, nako. Marami akong kakilala dyan ng mga dilawan eh. Mga kaibigan ko pa nga eh. Mga bright, pero yung utak, when it comes to sa argumento, utak talangka. Ay, nako. Yan lang ako magsabi dyan. Mga kaibigan ko pa naman dyan. Wala naman akong personalan dyan kasi kung magkaiba man tayo ng perception sa politika, at the end of the day, magrespetuhan tayo, di ba? Ganyan naman. Pero nagsasabi lang ako, hindi ako galit sa inyo, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung magagalit kayo sa akin, well, sa inyo na yan. No? Ako, it's not, para sa akin. Hindi ko yan dibdibin kasi po, we have to respect our political views and opinion. Dahil dyan, sinabi niya na kaunti lang raw yung mga pro-Duterte rallies. Hidarian, pakita ko sa inyo ito. Ano to? Ito ay Publicus Asia Survey tingnan nyo yung bangag mong amo. Lakihan ko baka bulag ka na naman eh. Lakihan natin para makita nyo talaga. Ayan Ano yan, Hidarian? 2025 first quarter. Publicus Asia. Sinorvey ito March 15 to 20. Approval and trust ratings of the top 5. Top 5 ito government officials. Di na tayo mag-usap-usap dyan kay Romualdez. Romualdez, wala na, isinusukan na yan eh. Wala na yan, di na natin pag-usapan yan. Si Cheese Escudero, may sariling mundo rin, no? Di na natin pag-usapan yan, may sariling mundo. Ang pag-usapan natin, si Bongbong Marcos at si VP Sara. Approval. Dito tayo sa approval. 33 ang sa 2024 niya. Okay pa, malaki kay VP Sara, 37, lamang pa rin. Tingnan nyo yung 2025. 19. Si VP Sara, 2024 niya, 37. Pagka 2025, 42. So, kung ngayon, i-compare mo si Bongbong Marcos at si VP Sara sa 2025, 19 si Bongbong Marcos, 42 si VP Sara. Marcos, good luck. Good luck talaga. Tapos, yung trust rating naman, trust rating. Noong 2024, 23 ang kay Bongbong Marcos. Okay pa. Yung kay VP Sara sa 2024, 31. Lamang pa rin si VP Sara. Okay, ngayon, ano ang nangyari sa 2025? Ilan na ba si Bongbong Marcos? 14, 14. Good luck. Si VP Sara, ilan sa kanya? 39. Imagine 2024, 31.
2025, 39. Tumaas si VP Sara. Na, sige, gusto mo pang lakihan ito, Hidarian ha? Gusto talaga yung malaman nyo. Ayan, Hidarian, pagkasabihin mong fake news tayo. Tingnan nyo. Si Marcos, 2024 at 2025, 23-14. 23-14. Hidarian, kainin mo ito. 2024, 2025, VP Sara. Kainin mo ito, Hidarian. 31-39. Di ba? So, Hidarian, peace ha. Wala naman na tayong personalan, pero sometimes, Hidarian, gamitin lang natin kung ano yung totoo. Kasi kung ano po, talagang pasosobrahan natin yung pagkabaliw natin sa analysis natin, nagmukha tayong tanga dyan magmumukha tayong tanga. So, ayan the survey shows the reality of the matter. Tama na tayo dyan. Hidarian peace lang, peace. Tapos dito, ano na ba ang mangyayari kay Bongbong Marcos? Makukulong na ba siya? Yan ang malaking tanong, no? Kasi po, hindi pa siya pwedeng kasuhan dito sa mga kabalastugang nangyari po dito sa PhilHealth at dito sa GAA issue na ito. Okay, yun po ang balita ngayon. Pakinggan natin yung balita. Play! Dante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa? Magandang tanghali, Ella. May nakuha tayong impormasyon na mayroon ng sagot itong hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary. Ako, hindi ko lang alam kung si VP Sara na ang magiging presidente ay gaganti ito sa mga Marcos. Okay? Kasi hindi po ugali ng mga Duterte na gumaganti sa kanilang kalaban. Yan ang tandaan nyo Ngayon, ang tanong ko lang, meron bang patuloy ba? Kasi sina Attorney Vic, di ba? Talagang isinusulong nila yung blank items na yan, no? At ito pang reklamo patungkol dito sa PhilHealth na mismo mga taga PhilHealth na nga ang nagsabi at yung korte na yung nagsabi na isauli nyo na yung pera na inilatag nyo sa ibang programa na ibalik na yun sa PhilHealth kasi pera yun ng PhilHealth Mas maraming nangingiilangan mga nagkakasakit nating mga Pilipino dyan. Okay? Play. Lucas Bersamin, ini-invoke nga nila na ang presidente ay immune from suit o hindi ito sabi mismo na si Bersamin ang nagsabi na ito raw si Bongbong Marcos ay immune. Okay? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kasuhan at hindi siya pwedeng makulong kung siya po ay napatunayan sa korte na merong ginagawang masama. Kahit corruption man yan o hindi corruption, basta hindi pwedeng makulong ang presidente. Kasi yan naman talaga ang nakasaad sa konstitusyon natin. Pero the fact that Bersamin is talking about this, so tarang ako po ay sa analysis ko sa aking bolang kristal sa 2028, kapag matalo na ang mga Marcos, ano kaya ang future ni Marcos Jr.? Saan kaya ang kanyang future? Presidente pa ba rin siya? O sa kulungan ang kanyang hantungan? Hindi natin alam, di ba? Nagtatanong lang tayo kung saan siya pwedeng malagay. Kakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto.
Bago matapos ang oral arguments sa mga petisyon kaugnay na paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Imagine ha, si Marcos is involved, no? Dapat raw si Marcos is involved dito sa PhilHealth at sa GAA issue. Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang sa totoo lang, we are hoping na malinis tong mga issue na ito, no? Pero dapat pa rin nating imbestigahan, no? To be fair naman kay para fair naman sa kay Marcos, di ba? Pero ako, binasa ko na ito na sa 2028, no, kapag hindi sila mananalo talaga, no, hahabulin itong si Marcos. Ni Solicitor General Bernardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. No. Pero paliwanag ni Colmenares, may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay i-modify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1970... Ito rin si Colmenares, trampas rin. Posible rin yung mga pinagsasabi mo uutusan mo pa yung Supreme Court na baguhin yung ano. Di ba? Hindi. Talagang immune yung presidente. Hindi talaga yan makukulong. Ba't ito babaguhin? Di ba? Huwag yung babaguhin. Kaya nga kayo, isa rin kayo Kayo yung nagre-reklamo pero yung mga suggestion ninyo, makulit talaga itong sila Colmenares, itong grupo nila Castro wala sa hulo yung mga, sometimes yung mga pinanggagawa nila ng mga legality, sometimes naman sablay rin naman The Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent. Imagine raw, wala tayong presidente, Colmenares. Magiging magulo na naman tayo. Diba, tayong taong bayan, gusto naman nating matanggal yan si Bongbong Marcos dyan, pero sa tamang paraan na through election, kung hindi tatanggalin natin na daming mga buaya dyan. Diba? Kung matanggal yan, makulong yan si Bongbong Marcos ngayon, do you think, itong mga supporters ni Bongbong Marcos, do you think hindi ito magwala rin? Na si BP Sara na, sa konstitusyon natin, si BP Sara yung papalit yan. Kami mga DDS, masaya kami. Pero sa the end of the day, divided na naman tayo, mag-away na naman tayo. Mas mabuting idaan natin sa eleksyon para matiwasay yung ating bayan. Ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito gaan na yan, meron ring issue. Dapat raw mananagot itong si Bongbong. Isang short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal. Imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng Kongreso ang hakbang ng presidente. So this is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Yan ang dati si former President Duterte, hindi siya nangingialam sa legislative branch, hindi siya nangingialam dito sa judicial branch. Pero itong bangag na ito, Marcos talaga. Binigyang diin pa ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that?
Ela ang naging tugon naman kahapon ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ay maglalabas sila ng agarang resolusyon dito sa issue nga ng paghiling ng Solgen na dapat alisin si PBBM bilang respondent dito sa kaso ng PhilHealth. Gayon din yung... Hindi niya pwedeng aalisin yan. Hindi niya pwedeng aalisin yan kasi sa mga transaksyon, no? Kasali talaga yung pangalan niya eh. Di ba? So yun lang ang sa akin. Kasi especially yung General Appropriations Act, sa kanya naman yung last na pirma, di ba? Tapos tinatanong yan, sino ang pumirma sa blank items? Tinatanong. Kasi I mean, sino ang nag-fill in the blanks? Si Bongbong Marcos, bakit naman siya pumirma? Kung alam niyang merong di ba? Yan ang dapat imbestigahan. Hindi muna tayo makapaghusga, pero kaya nga iniimbestigahan yan ngayon dyan. So hindi pwedeng tanggalin si Bongbong Marcos sa issue na yan. Dapat kasali siya dyan. Di ba? Wala sa hulog kung hindi nyo isasali si Bongbong Marcos. Siya yung end say dyan. Pera yan ng taong bayan eh. Dapat kasali siya dyan sa mga desisyon na yan. Di ba? Yun ang analysis natin. So, ito na nga, sabi ko sa inyo, lagi itong binabanggit sa inyo, na hindi po ito nangyayari noong panahon ni Duterte. Sa panahon po ni former President Duterte, lahat yan transparent. Lahat yan sinasabi ni Tatay Digong sa masa, no? At televised yan on TV. Hindi ko nga maintindihan ngayon bakit ganito na po ang administrasyon natin, ganito na po yung gobyerno natin. Nakapagtataka nga, pati yung kay Greco-Belgica na programa, yung anti-corruption, di ba? Yung PACC, tinanggal rin ni Bongbong Marcos. Na yun talaga ang malaking tulong yun na sa korupsyon na kaya itong administrasyong Marcos, walang maipakita ng mga big ticket projects kasi walang pera eh. Kasi nauubos na dito sa mga buaya na mga government officials eh. Naubos. Sa panahon ni Duterte, nakapagtayo ng maraming mga mga build kasi po maraming pera ang bansa at that time. Hindi naman sobrang marami pero at least merong gasta sa mga proyekto, di ba? So kayo mga audience dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo dito sa administrasyong Marcos? Dapat na ba talagang palitan itong administrasyon na ito? Mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section, okay? At guys, please i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe na po para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Ayan. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi po nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, ayan, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV, sa mga moderators, sa mga nagpapakulay. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.